Ikatlong modelo. Ang ikatlong modelo ay nagpapakita ng dalawang pangunahing sektor, ang sambahayan at bahay kalakal. Isinasaalang-alang ng sambahayan at bahay kalakal ang kanilang mga desisyon sa panghinaharap. Hindi ginagamit ng sambahayan ang lahat ng kita para sa pamimili. Hindi lang pang kasalukuyang produksyon ang iniisip ng bahay kalakal. Bukod sa pamimili at paglikha ng produkto, ang pag-iimpok at pamumuhunan ay nagiging mahalagang gawaing pang-ekonomiya. Nagaganap ang mga nasasabing gawain sa mga pamilyang financial market. Tatlo ang pamilihan sa ikatlong modelo. Ang mga pamilihan ay para sa salik ng produksyon, commodity o tapos na produkto at para sa mga pinansyal na kapital. Nag-iimpok ang mamimili bilang paghahanda sa hinaharap. Hindi nito gagastuhin ang isang bahagi ng natanggap na kita. Ang bahagi ng kita na hindi ginastos ay tawag na impok or savings. Ito ang inilalagak sa pamilihang pinansyal. Kabilang sa naturang pamilihan ay ang bangko, kooperatiba, insurance company, pawn shop at stock market. Samantala, sa pagtagal ng panahon, hindi lamang pagtubo ang iniisip ng bahay kalakal. Ninanais din nitong mapalawak ang negosyo sa iba't ibang panig ng bansa. Maaring hindi sapat ang punan nito sa pagpapalawak ng negosyo. Ngunit maaring patuloy namang kaganda ang negosyo nito kung lalawak ang sakop ng produksyon. Dahil dito, maaring manghiram ang bahay kalakal ng karagdagang pinansyal na kapital. Ito ang gagamitin na puhunan sa nasabing plano ng produksyon. Hihiram ang bahay kalakal sa sambahayan at sa pamamagitan ng pamilyang pinansyal. Ang paghiram ng bahay kalakal ay may kapalit na kabayaran. Pabayaran nito ng interes ang hiniram na puhunan. Sinisingil ang bahay kalakal dahil may kapahinabangan itong matamo sa paghiram ng puhunan. Ito ay ang pagtaas ng kita kapag lumawak na ang negosyo nito. Ang isang bahagi ng interes na binabayaran ng kalakal ay magiging kabayaran sa sambahayan. Kumikita ng interes ang sambahayan mula sa pag-iimpok. Ito ay dahil nagagamit ang inilagak nitong ipon bilang puhunan ng mga bahay kalakal. Para sa sambahayan, ang interes ay kita. Para sa bahay kalakal, ito ay mahalagang gastusin. Ang pag-iimpok at pamumuhunan ay hindi orihinal na mga gawaing pang-ekonomiya. Ang mga ito ay nagaganap dahil nagkakaroon ng pagpaplano para sa hinaharap ang mga naturang aktor. Ito ang nagpapaliwanag sa broken lines na ginagamit sa diagram. Kung walang pagpaplano sa hinaharap ang mga aktor, walang pag-iimpok at pamumuhunan. Sa ikatlong modelo, ang kita ng pambansang ekonomiya ay maitatakda ng kabuuang gastusin ng sambahayan at bahay kalakal. Kasama na rito ang gastusin sa pamumuhunan ng bahay kalakal. Ang isa naman ay sa pamamagitan ng kabuuang kita ng sambahayan at bahay kalakal. Kabilang dito ang kita ng sambahayan sa pag-iimpok. Ang paglago ng pambansang ekonomiya ay nakabatay sa pagtaas ng produksyon. Mahalagang punto rin sa ikatlong modelo ang mga nabanggit sa ikalawang modelo. Ngunit may mga karagdagang dala ang pagsulpot ng mga gawain na pag-iimpok at pamumuhunan. Ang paglago ng ekonomiya ay nakabatay rin sa paglaki ng pamumuhunan. Upang maging matatag ang ekonomiya, kailangang may sapat na ipon ang sambahayan. Kailangan din na may sapat na dami ng bahay kalakal na handang mamuhunan. Inaasahan na sa pamumuhunan ng bahay kalakal, tataas ang produksyon ng mga kapital na produkto. Inaasahan na darami rin ang mabubuksang trabaho para sa paggawa. Sa ganitong modelo ng ekonomiya, mahalagang balanse ang pag-iimpok at ang pamumuhunan. Created using Powtoon.